Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umiinit na naman ang usaping politikal matapos kumalat ang balitang di umano'y naglabas ng matinding revelasyon si Senadora Amy Marcos laban kina President Kuting ng Norte Jr. at First Lady Liza Tanasmags. Ayon sa kwento ay binunyag daw ng Senadora ang umano'y kalokohan na nagaganap sa loob mismo ng pamahalaan. Mga aligasyong nagpasabog sa social media at nagpasiklab ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. Sa naturang balita, sinasabi umanong nalaman daw ni Senadora Amy ang ilang anomalya na di umano'y hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Ayon pa sa mga kumakalat na haka-haka, may mga transaksyong pinagdududahan ng ilang tauhan ng gobyerno at ito raw ang nag-udyok sa senadora na magbitaw ng pasabog. Bagamat walang kumpirmasyon, patuloy ang mga spekulasyon na nagpaigting sa tensyon sa politika. Nagpahayag naman ang mga taga-suporta ng magkabilang panig na ang mga ganitong hindi beripikado ay nagdudulot lamang ng mas malaking kalituhan sa publiko. May ilan pang nagsasabing baka bahagi lang ito ng intrigang pampolitika na madalas lumilitaw tuwing may malalaking issue sa bansa. Sa ngayon, wala ni isa mang opisyal na pahayag mula sa kampo ni na PBBM at Liza Tanasmags o mismong Senadora Amy Marcos. Habang patuloy na umiikot ang mga kwento online, pinapaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na maging maingat sa pagtanggap ng anumang balita, lalo na kung ito'y walang sapat na ebidensya at maaaring gawa-gawa lamang. Sa dulo, nananatiling mahalaga ang pag-alam sa katotohanan at pag-iwas sa pagpapakalat ng maling impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ano po mangyayari sa atin? Dapat testigo siya, protektahan na siya at idemanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa idedemanda. So ganun po ang sistema natin ngayon, nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Bago umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Masyadong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila kasama si First Lady noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantuco. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. Nako mga ka-reaction, pati po yung kay Tantong ko, mga ka-reaction, kinalkal na po ni Manong Chavit Singson dito, mga ka-reaction. Napakaganda po ng reaction video na ito, talagang wala na pong tinatawag nating preno itong si Manong Chavit Singson. Pati itong kay Tantong ko, talagang kinalkal na niya. Ano yun, murder? Adik anon? It's against the law sa US. Na namatay yung anak ni Tantuco, umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So meaning, talagang may nagdra-drug sa kanila. Nagda-cocaine. So paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito?
Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakakas na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So yun mo, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng, ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat, mag-base ako record, puro record. Now, sinasabi nila, weteng lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo record. Meron, tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun mining. Binubugbog ako niya, Black Sun mining. Pagbibigay ako ng 5 million, kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakaamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, ako sabi ko si Mayor Isko Moreno, papatulo ako na huli lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound, para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table's open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi po maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong pa, wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo ng pera yung mas sa baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung kostigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag niyo tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. Kung sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow. Bale, ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan ang takdong. Tapos, siyang pang kakasuhan. Babalik rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At yung Supreme Court, ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So, kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do.
yung current system natin, wala ho mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Nasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Yung mga media kumisan, silent na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Wilson from Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Niloloko ng taong bayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, sold na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao doon? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung beses na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niyo lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila. Kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. yun na po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What are your name? Morning, Gov. Bernard po. From? PMI News. Gov, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ng puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak nito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan to. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate,
Ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ng mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. apo, Kung makisama siya sa administrasyon, hindi. That's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Di ko. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon. Una raw gagawin, babalikan niya si Duterte. So, maliwanag yung message niya. Nalinagay siya yan ni BBM for his own protection. Para mag-demand naman sa kanya, wala. Walang mangyayari. Kaya, kailangan natin ang ibang gobyerno. Yung posisyon na yan, 7 years, tama rin. Wala makagalaw kay BBM for 7 years. Matagal na siyang papunta sa stage kung babalik na sa stage yan. Walang mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. Anong baso niyo? Bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan eh. Dahil ayaw galawin ang Ilocos Norte. So, useless. Walang power. Parang ginamit lang sila dahil honest silang lahat. Yun, lumabas na. May mga ghost project. Ba't walang ginagawang gobyerno ngayon? Bakit ililipat sa Farms Market Road? Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan. Sila na nagsabi, maraming ghost project. So, demanda nila yung mga involved. Hindi palitan na, hinto na rin flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo daw sa Farm to Market Road. Babanatan naman nila yung mga mayors para so lahat, ginugulo-gulo-gulo nila. Pag lang umabot sa kanya. Yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province. Anong sekreto nyo? Bakit paano nyo nagawa yun? Discipline. At we support our farmers, we support our kababayan. Lahat ang gusto nila. And I accept criticism. I welcome criticism, but I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime, I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi niyo nagustuhan o meron man ako pagkakamali, because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocos Sur. Marami meron din attack dog doon. Pero, identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Meron kami prueba na humihingi ng pera yung mga attack dog doon. So, yung tolerate na lang namin. But, the most important, ang mga farmers namin, libre ang traktor, equipment, farm equipment, continuous ang bigay namin, pati fertilizer. We support them. That's why, from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? 21 years ang tatay nila, 3 years na si BBM,
Nasa ng Ilocos Norte ngayon, nasa ilalim pa rin. So pare-pareho lang kami ng negosyo. Kung suportahan lang nila mga farmers nila, mas maprogreso ang Ilocos Norte. Kung suportahan lang nila mga farmers nila. Now we are the few provinces, we have 8 hospitals. Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Lahat. No exception, lahat, libre lahat. Bihira po ang probinsya ganun. Eh yung mga ibang tiga Maynila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagdadialysis, libre, lahat. And we have 8 portable hospital. Posisyon na yan, 6 years. 6 portable hospital kay BBM for 7 years. Matagal na siyang papunta sa stage kung babalik na sa stage yan. Walang mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. O, anong basa niyo? Bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan eh. Dahil ayaw galawin ang Ilocos Norte. So, useless. Walang power. Parang ginamit lang sila dahil honest silang lahat. Yun, lumabas na. May mga ghost project. Ba't walang ginagawang gobyerno ngayon? Bakit ililipat sa Farmers Market Road? Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan. Sila na nagsabi, maraming ghost project. So, demanda nila yung mga involved. Hindi palitan na, hinto na rin flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo daw sa Farm to Market Road. Babanata naman nila yung mga mayors para so lahat, ginugulo-gulo-gulo nila. Pag lang umabot sa kanya. Yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province. Anong sekreto nyo? Bakit paano nyo nagawa yun? Discipline. At we support our farmers, we support our kababayan. Lahat ang gusto nila. And I accept criticism. I welcome criticism. But I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime. I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi niyo nagustuhan o meron man ako pagkakamali because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocos Sur. Marami meron din atakdog doon. Pero identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Meron kami prueba na humihingi ng pera yung mga atakdog doon. So, yung tolerate na lang namin. But the most important, ang mga farmers namin, libre ang traktor, equipment, farm equipment, continuous ang bigyan namin, pati fertilizer. We support them. That's why from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? 21 years ang tatay nila, 3 years na si BBM. Asan ang Ilocos Norte ngayon? Nasa ilalim pa rin. So pare-pareho lang kami ng negosyo. Kung suportahan lang nila mga farmers nila, mas maprogreso ang Ilocos Norte. Kung suportahan lang nila mga farmers nila. Now we are the few provinces, we have 8 hospitals. Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Lahat. No exception, lahat, libre lahat. Bihira po ang probinsya ganun. Eh yung mga ibang tiga Maynila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagdadialysis, libre, lahat. And we have 8 portable hospital. 6 portable hospital, 6 portable kitchen. Pinapadala namin all over the country. Ngayon, pauwi na sila, galing na sa Bicol, galing na sa Cebu, iba-ibang bayan sa Cebu, Bugo, lahat ng mga kapitbayan niya. Hanggang naubos na yung mga medicine na padala namin. Libre rin lahat. Pagod na po yung mga doctors namin, nakiusap na pahinga naman sila. So, umuwi na sila kanina.
So yun po ang ginagawa namin ngayon. Hindi lang tulong sa aming lalawigan, kundi buong bansa tumutulong kami. Sige, mag-migrate na kayo sa Ilocos Sur, sa Bigan. Yung mga, may issue na naman na bago. May nagsabi sa Cebu, magpadala ka ng 5 barko, punta kami lahat dyan, sabi nila. Binaligtad naman nila. Nangako raw ako na magpadala ng barko para mag-rally dito, hindi ko raw pinadala yung barko, binibintangan daw ako. Ganun ang gawa yung mga tagdog. Binabaligtad. Marami siya ng pera eh. Pero, sanay na ako dyan dahil as a politician, in politics, batuhan ng putik. Basta, totoo lang ang sinasabi mo, hindi ako natakot. Okay, as your moderator, you want to ask a question? Okay, please identify yourself. Ed Tan of 98.3 FM. Ako po ay nagugulbihanan sapagkat ikaw ay pribado. Pero paano ko nagagawa? Wala